Kung ang talagang target ko, benta. Gusto ko maraming benta. Simple lang, mag-branch ako sa marami. Ang problema, yung quality control. Na gusto ko ganitong quality ang ibigay ko sa mga client ko kung wala ako doon, kung hindi ko na monitor. Dito po lahat ng aparato rito, kinokontrol ko po natin yan. Yung mga client po natin kasi, hindi lahat po kagaya ninyo na businessman. Meron po tayong mga client na gusto nila hands-on, sila mismo yung nandun. Ayoko naman na i-offer na gumagastos yung tao. Kumbaga kami, kung mag-o-offer po kami, yung binili nyo kasi gusto nyo, kailangan ninyo yon. Hindi pwedeng alok ako ng alok, ma'am, lalaki na po ng lalaki yung package offer natin. Ang water system po kasi, we have 3 klaseng tumatapon. Backwash, reject, tsaka flushing. Ang dami, no? Nare-recycled natin na pwedeng gamitin is the reject water. Kasi kung gaano kadaming product ka nakukuha mo, gano'n din kadaming reject ang tumatapon. Depending on the water source pa yon. Pag madumi ang tubig, mas madaming tumatapon na reject. Ngayon, kapag ka po binakwash po yan, it's a multimedia element. Anong option bang mag-upgrade ka ng malaking tank? Of course. Kahit gaano kalaki, pwede natin ilagay, sir. Kaya ang kagandahan lang po ng may malaking tangke, marami kang stocks ng tubig. Lahat po ng client namin na nagyayelo, wala na pong season, nauubusan po sila. Kagaya niyo po, wala pa rin kayong experience sa negosyo. O di, pag na-market niyo naman po at gusto ang serbisyo, bakit lilipat pa? Wala na pong season kapag ka naitayo na natin. Yun ang kagandahan sa negosyo na ito. Itong water station, sabi na, seasonal. Hindi po. Hindi naman tumitigil pag inom tao Inom pa rin Might say, kaunti, 20% na humina, pero hindi na wala. Kasi pag sinabi mong seasonal, sir, merong month na talagang zero ang benta. Bali, ipe-prepare po namin ngayon yung contract ninyo, tapos ipe-prepare po namin yung building layout. Meron na rin pong plumbing design yon, plumbing layout, tsaka seawater po yan. Metikuloso nga po tayo, sir yung kanal, sir, wala pong problema doon. Pwede naman tayong mag-drill. Itapon natin sa lupa pa rin yung tubig, wag lang sa ibabaw. Kasi pwede naman po yung sinasabi nyo, sabi mo, gagawa ka ng swimming pool na maliit or fish pond. Ang plano ko muna ay kung kinakailangan, meron ako isang tangke. So from doon sa deep well, meron akong linya na diretso sa tangke. Ngayon ito, iniisip ko, magkaroon pa, pwede po ba ito doon sa tangke ko sa tubig na nasa taas? Ayan, tangke ng tubig na nandun sa taas. Taas kasi yun. Pwede, pwede. Kung anong makakatulong para lumakas ang negosyo natin, ayun ang gagawin natin. Oo. Yun lang naman. Kumbaga, siyempre, pagka in-announce ko yan na produkto ito Ng watermax. ng watermax, Pagka sa opening, baka sakaling ma-invite, diba? Baka naman. diba? Iyaano ko kayo doon para naman Ay, sige, ma'am. tao. Ano At po saka yan? ito po yung kauna-unahang water refilling station doon sa barangay na yon. Hindi naman ganun kadaling makakuha. At saka yung mga taong Apo. nakita ko sa kanila yung commitment nila. Ako sa ganitong lugar. Ako sa ganung lugar. Metikuloso si ma'am, kaya napunta dito yan. Napaka-detalyado. Anyway, so kamusta po doon? Mataas pa yung tubig. Problemado sila sa water supply doon Ang government doon, lalo sa Vegas, less water yung ang mga props na pang-display sa bahay, binibigyan ng compensation ng government. Doon kasi may mga part doon, sir, na mga aesthetics lang sa garden mo, may compensation ka sa gobyerno. Oo, kasi hindi ka gumagamit ng tubig pandilig. California, ganun din. Kasi yung kulang nga, yung lacking of water shortage nga talaga. Kung ang talagang target ko, benta. Gusto ko maraming benta. Simple lang, mag-branch ako sa marami. Ang problema, yung quality control. Na gusto ko ganitong quality ang ibigay ko sa mga client ko kung wala ako doon, kung hindi ko na monitor. Dito po lahat ng aparato rito, kinokontrol ko po natin yan. Ay, talking of control, siyempre ho, tao ang mga nasiwa niyan. Yes po. Hindi naman Correct po. nakatutok. Yes. Paano po namin mamomonitor yung nailabas sa Meron po tayong water meter, ma'am. Pwede po kayo mag-request sa amin, ma'am, na if you want to put a water meter, lahat po ng lalabas sa system ninyo, bilang po yun. So, hindi kayo mananakawan. So, additional. Additional po yan, ma'am. Hindi po kasama sa package na. Yung mga client po natin kasi, hindi lahat po kagaya ninyo na businessman. Meron po tayong mga client na gusto nila hands-on, sila mismo yung nandun. Ayoko naman na i-offer na gumagastos yung tao. Kumbaga kami, kung mag-o-offer po kami, yung binili nyo kasi gusto nyo, kailangan ninyo yon. Hindi pwedeng alok ako ng alok, ma'am, lalaki na po ng lalaki yung package offer natin. Although, hindi naman lahat po tayo, pantay-pantay ang budget. Hindi pa po ako nakakabili ng tawag ko itong booster ba yun? Booster pump. Yun yung kasing meron kami, tawag ko meron? Yung makina para Opo. sumampa yung tubig doon sa tangke. Ang tawag po doon, bladder tank.
Ang uso po kasi ngayon, bladder tank. Pangit na po yung mga stainless tank ngayon kasi corrosive ang tubig natin, kinakalawang pa din. It is either kalawangan or after 6 months, 8 months butas. So, iyon po, lobo po ang nasa loob nun. Rubber po siya. Yung bakal po na mabigat, kaya po mabigat yun eh. Bakal na makapal po yun, ang nasa loob po niyan is goma. Ngayon na ilagay, kasi po yun, precision ang pressure nun. Kung mapapansin nyo, kahit po wala po siyang tubig ngayon, nakataas ang pressure. Ibig sabihin, maintain po niya kung ano yung specific pressure na gusto mo. Po yung maganda ngayon. So, hindi ko siya yung andar ng andar. Hindi po siya andar ng andar. Yung pong ganong kalaki, around 4 na timba, bago po andar. Sinasabi mo, ma'am, pag bukas mo lang, isang ganito lang na tubig ang kinuha mo, andar ulit, di ba? Oh, yun po, hindi. Sir, isang tanong pa. Sige po. Napansin ko din doon sa place namin since maraming resort na itinatayo. Opo. Ang yellow ho na ganito. Yes. green, Yes. Ay, gaano po karami ang napoproduce? Okay, depende sa size. Meron po kasi kami na small scale. Yung small scale business po namin, meron po kami ng kalahating tonelada pababa. Ito po yung mga cube type. Pagka 1 tonelada pataas, yan po yung mga tube type na yellow. Okay, 1 tonner pataas, ano po yan? Tube, yung may butas sa gitna. Kapag ka naman po yan, kalahating tonelada, kagaya po nito, cube po yan yung square. Di ba sabi ko sa inyo may tangke na ako? Opo. Kaya napapunta doon sa dito sa Hmm. pressure water pump. Opo. Yun. Opo. Ito ang pressure water pump na to. Yun ho bang ikakabit nyo na package pipe? Meron din po ba? Na ganyan? Wala po. Iba po kasi ito eh. Okay, para at least alam nyo lang po. Yung pressure requirement na hindi natin pwedeng baguhin kapag ito na po yung system na pinag-uusapan natin. Kumbaga, anything na gagawin mong changes dyan, mag-e-epekto yan sa finished product natin. For example, ma'am, kayo po, request namin yung reject water nito, gusto namin sa taas. Siyempre po, yung gravitational force po nun, sa taas po nun, meron po magbabago po dun. So, ibig sabihin, maglalagay po tayo. Pwede namin lagyan ng mga check valve, swing valve, and everything para hindi po bumalik yung tubig kasi mabigat yun. Yun, yung laman ng tubo na yun. For example, second floor, third floor, mabigat yun, babalik po yun. So yung tubig na reject water, yun po, for example, naglagay kami ng check valve, bumalik, sumingaw pa din po doon, ma'am. Instead na tumapon yung tubig, napunta po sa product natin. Hahalo yun. Ang water system po kasi, we have 3 klaseng tumatapon. Backwash, reject, tsaka flushing. Ang dami, no? Nare-recycled natin na pwedeng gamitin is the reject water. Kasi kung gaano kadaming product na nakukuha mo, ganoon din kadaming reject ang tumatapon. Depending on the water source pa yon. Pag madumi ang tubig, mas madaming tumatapon na reject. Ngayon, kapag ka po binakwash po yan, it's a multimedia element. Divided po kasi into 3 stage po yung filters, itong mga to. Yan po mga FRP na yan, nasa likod niya, sir. Yan po yung binabakwash. Kasi dyan po yung unang-unang dumi na pumupunta yung tubig. Now, iba naman po yung tinatawag nating reject. Nangyayari po, kahit tanggalin niyo po lahat ng FRP na yan, nangyayari pa rin ng reject doon sa reverse osmosis. Itong reverse osmosis, ang trabaho po niyan, lahat ng marumi, tatapon. Lahat ng malinis, kukunin. Another stage of filtration. Yung tinatawag naman po natin na flushing mode po, nangyayari po, na yung tangki po natin, doon sa finished product, nahaluan ng dumi, nagkaroon ng contamination. Pag nagkaroon ng contamination, doon po tayo magde-drain at magpa-flushing. Pag po yung finished product mismo is contaminated na. Para malalaman, may testing po tayo, ma'am. Siyempre, bago yung tangke, meron po tayong ginagawa na chlorination every 6 months. Actually, ma'am, hindi natin malalaman kasi sobrang linis na kasi finished product na, ma'am eh. Drinkable naman po yon. Pero dahil gusto natin ma-maintain yung quality, dahil gusto natin, may mga tangke po kasi hindi natatapon lahat. Yung hindi palagi ginagamit ng water station. Commonly nangyayari po yan sa mga may hinang operation. Yung tangke po natin, storage tank po yon, hindi naman po siya sealed type. Paano kung may alikabok, may pumunta doon? So nire-required namin ng mga client namin every 6 months, magde-drain tayo at magsasanitize tayo ng tangke. May takip po na binubuksan. Po sa ginagawa po namin doon, lalagyan po namin ng chlorine. Kahit hindi na po puno, ang ginagawa po namin, kumukuha po kami ng isang sponge or basahan na malinis, yung hindi nagagamit. Clean cloth na ilulubog natin sa tubig na may chlorine. Actually, disinfected na yun dahil chlorine po yun eh. Ipupunas po yun sa loob ng tangke. Paano ginagawa? Gumagawa po kami na may stick, parang floor map, pero hindi po siya sa floor ginagamit. Specific for the tank. So yun po yung ipupunas doon para ma-chlorinate. Ngayon, yung tubig po na lalabas doon, itatapon po natin yun doon sa valve na drain na ginawa namin kasi may drain valve po yun. So pag drain po noon, so syempre lahat ng chlorine hindi tatapon lahat sa finished product natin. So isipin nyo, ma'am, doon na nangyayari tatawag nating flushing. Paano mo save yun? Huwag mo na save yun. Tapon talaga yun. So, dalawa ang tapon, isang backwash at saka isang Yes, flushing. pero ma'am, yung flushing nangyayari lang po every 6 months. Bagong installed, flushing. Doon ka lang nagpa-flushing bagong installed. Kumbaga, hindi naman palagi. Kasi makikita mo naman po sa guideline namin yun na 6 months, nag-general cleaning tayo. Pero halimbawa, sir, kung meron pang ozonator sa tank, kailangan
Hindi na. Kasi may ozonator ka na eh. Ang mga tangke po kasi na walang ozonator, kailangan yun. Pero kung may ozonator ka, hindi mo kailangan yun. Kasi ang ozonator, ang trabaho nun, patayin lahat ng mikrobyo dun sa loob ng tangke. Ang atin lang naman, prevention lang naman po yun. Kasi meron naman po nabibiling ozonator talaga. There are two kinds of system like that, sir. Pwede naman po tayo, gusto mo, UV light na nakalubog. Submersible UV light, pwede yun. You don't need to ozonate the water. Kasi ang ozonator po kasi, nagbabago rin yung lasa ng tubig pag ino-ozonate natin yung tubig. Pansinin mo yung ozonated water. Pag ininom mo, lasang, alam mo yung kalsadang nabilad ng matagal sa araw, tapos ulanan. Tapos yung amoy nun, amoy alimuong, lasang alimuong, yung ganun gusto mo lasa ng tubig mo. Ayaw natin yon. Kung gusto mo talagang secure dyan, lagyan natin ng UV light. Kaya lang, sa akin naman, di na kailangan, ba't ka mo? Naka-inline yung UV light natin eh. Yung tangke na binabanggit natin, na pinag-uusapan natin, we're just following the DOH standard. Kasi yun po yung standard, na kailangan every 6 months mag-cleaning tayo. But actually, sa system natin, naglagay na tayo ng inline UV light, na kahit contaminated yung tangke na yun, paglabas ng tubig, malinis pa rin. Kasi sterile pa rin, may UV light ka eh. Pero sir, halimbawa sa backling, di ba required yung ozonator? Bottling, hindi naman required yan. Pero shelf life, ma-extend pa rin natin. Ang malinis sa tubig talaga hindi na-expired. Ang ozonizer, na-expired po yan kasi yung ozone na nilagay mo sa tubig alone, nag-evaporate yun eh. Kapag ang ozonated water, hindi mo nilagay mo sa bote, ang mukha ng hindi sealed type, kasi water refilling station tayo eh. Nilagay mo sa isang container na malaki. Boss, di naman po 100% sealed type yun. Eh, ozonated water yun. Eh, di makakawala po yung ozonated water doon. Hindi po kagaya po ng ganyan. Sealed type yan. Kung halimbawa, sir, yung ina-apply mo na permit is for refilling, Yeah. pero yung this model mo is bottling. Okay, pagka bottling machine na po, iba na po yon. Okay, sa water refilling station kasi, FDA po tayo. Food and drugs po yan, registered. Oo. Pero kapag ka po BPAD na po, no human contact na. Dapat po yung mga ganyan, ito po, pakita ko sa inyo, total, dala mo sir. Hindi naman sensitive. Robot nga lang nga nag-refill. So, kailangan may laser printed seal when you're selling this bottle. Kasi kailangan yung batch number na yan, ay, makita mo kung ilang binatel, kailan ma-expired. Yung expiration, totoo lang, hindi naman sa laman eh. Plastic ang na-expired eh. Kung plastic ang ma-expired, adi yung laman hindi na-expired. Pero kung, let's say, nagsa-start up ka pa lang, yung machine mo is semi-automatic. Hindi yung malaking, kasi pag sinabi mo, plant ties, parang yung bottling parang malaki. May mga small scale po na bottling na approve naman, basta po yan po nakakasunod po sa requirement ng BPAD. Kasi iba na po ang permit ng BPAD, iba rin ang permit ng water refilling. Ano pa ho ang kakailanganin namin i-accomplish? Wala Aside na. sa mga mayor's permit. Yun lang po yung pinaka-seminar nyo na po eh. Yun yung mga approval para sa tubig. Ayun po, hindi naman po ano yun eh, kasi private naman na po yung iba doon eh. Kagaya po ng accredited lang po sila. For example, mayroong mga companies po na, iba-iba pong company yan eh. Kumbaga, kanya-kanyang water testing analysis po yan. So yun po yung kailangan na maipasa natin yung tubig. Yung DNR, sir, kailangan. DNR sa water permit na po yan, sir. If you're selling anything po na water resources po natin or anything na resources po natin, we should apply to the DNR. For example, naglalaging ka, kailangan may permit. Ito, sample po sa inyo ito. College Public of Health po. Ayan, University of the Philippines, Manila. So ito po yung pangalan ko, ito po. Kumbaga ganito po yan. Sa mga butikan na tinatayo natin, di ba meron tayong tinatawag natin na pharmacies. Dito sa mga water refilling station, meron tayong tinatawag na plan operator. So ito, plan operation po ito. Yes, certification po. Ganyan-ganyan po yung matatanggap. Dahil mo pa palang gumraduate. Gagraduate po ulit kayo, madam. Tapos may booklet po kayo na makukuha na ganito kakapal. Sabi ko nga, as manufacturer po ako ng mga water refilling station and as a owner, hindi ko talaga pwede kayong lukuhin pagdating sa ganyan eh. Bakit? Kasi kayo mismo mag-aaral kayo after dito eh. So kapag ka meron akong sinabing hindi nila accredited, sabi niyo sinungaling si Alfred. Ako, transparent talaga ako kasi unang-una, kung ano yung tinuro sa amin nila nung sineminar namin, yun yung sinasabi ko po sa inyo. Pero yan po, mas malalim na po yung sa kanila kasi ano po yan eh. Meron po talagang, kumbaga, may mga teorya na pag-uusapan dyan. Hindi ko naman kayang i-discuss lahat dito kasi sila 40 hours yung time nila to seminar. Ayoko, isang araw lang po. Kasi magiging bias naman po, ma'am. Ako yung nag-supply ng makina, tapos ako rin yung nag-test ng tubig. Pag-apply kayo ng mayor's permit, syempre, hanapan kayo ng water potability. Na yung tubig nyo dapat safe inumin, di ba? So, bago pala kami mag-apply ng mayor's permit, kailangan muna namin Finished product muna. finished product. Yes, ma'am. Yun po talaga. Pag na-expired, o di re-renew tayo. 3 years po yun eh. Nabibili namin, tig 125. Mm. Narinig ko sa TV ay 135. Now, my question is,
Yung quality siguro ang pinagkaiba. Quality, brand, tsaka kung ilang recycled na yung plastic. Aba, yung iba po, namimili po ng plastic na ganito. Tutunawin po yan, tapos gagawin pong ganong container. So ito naman po yung sinasabi ko sa inyo, ma'am. Oh, nakalagay dito, application form ng magagaling sa munisipyo. Number 2, source of water, private water supply. So kami po yun. So yung pag number 2 pa lang, so kami po lahat ang magpe-prepare niyan. Balik tayo dun sa, I'm sorry. Sige po. Balik tayo dun sa tangke. Merong option ba nga mag-upgrade ka ng malaking tangke? Of course. Kahit gaano kalaki, pwede natin ilagay, sir. Kaya ang kagandahan lang po ng may malaking tangke, marami kang stocks ng tubig. Ako kasi, ang ginagawa ko, sir, to give an idea, bakit hindi ako naglalagay ng sobrang laki ng tangke? Kasi may mga water station, sir, na hindi naman ganun kalakas ang operation. Ang gusto ko, lagi lahat ng laman ng tangke, lagi fresh. Kasi pag nai-stock ang lalagyan mismo, medyo nagbabago din po yung output natin. Kasi sa case ko naman, balak ko sana, I don't know kung capable siya mag-supply dalawa ice tsaka yung refilling sa 20 tons na capacity ng ice. 20 tonner po ba yung yelo mo? Dalawang 10 ton. So, Dalawang 10 tonner. 10 tonner. Wow. Malaking planta ka pala, sir, ng yelo. So actually, sir, ano pa lang, na sa planning stage tsaka sa construction phase pa lang yun. Okay. Meron ka ng yelong makina? Wala pa? Wala, pero meron akong balak na kukunin sa Ikaw nang kukuha. Kala ko ako kukuha, sir, eh. Wala pa namang commitment. Okay. Walang commitment. Sir, baka naman. Ako na mag-import, sir. Para lahat ng sakit sa ulo, bigay mo na sa akin, sir. Tapos nagtrabaho ko na sa Arizona. Kumbaga, sir, total, may kausap ka doon. Siyempre, kikita ko ng konti dyan, sir, di ba? Pero ako na sasakit ang ulo para sa'yo. Bigyan natin, siyempre, yung presyo. It matters, di ba? Kung wala ka pang kausap, sir, pag-usapan natin yung yelo. Actually, meron akong kausap doon. Pero wala pang commitment. Sige po. Kasi hindi pa ready yung building. Sige, sir. Magbibigay lang po ako ng quotation sa'yo, ng proposal sa'yo. Kung sakasakali mapag-aralan mo, sir, at least may option ka lang. Sa amin kasi, iba din yung sa amin. Kagaya, may mga yellow ko dyan na malalaki. May 2 tonner ako, may 3 tonner, may 1 tonner na nandyan mismo. Pero yung sa'yo kasi malaki yan. Kailangan mo 3-phase. Hindi tatakbo ng single phase yan. Ano yata, yung sabi nila, 250 to 300 kVA yung report. Malaki po talaga. Kasi 10 tonner ka eh. Dalawa. Kasi doon, talagang mayroong power outage. So, Bakit hindi na lang isang diretsong 30 tons ang kunin mo? Masira yung isa, may backup ka pa. Ang yellow, pag na-start mo, wala ng season yan. Lahat po ng client namin na nag-yelo, wala na pong season, nauubusan po sila eh. Kagaya niyo po, wala pa rin kayong experience sa negosyo. O di, pag na-market niyo naman po at gusto ang serbisyo, bakit lilipat pa? Wala na pong season kapag ka naitayo na natin. Yun ang kagandahan sa negosyo na to eh. Itong water station, sabi na seasonal. Hindi po. Hindi naman tumitigil pag inom pa ako eh. Inom pa rin eh. Might say, kaunti, 20% na humina, pero hindi na wala. Kasi pag sinabi mong seasonal, sir, merong month na talagang zero ang benta. Pero ang yelo, tubig, laundry, yan yung mga negosyo na hindi nawawala. Ayun, anyway. So, yung tangke mo, sir, pwede mong lakihan. I-offset na lang natin yung tangke kung gusto mo. Kung magkano yung kuha namin, babawas po namin dun sa package namin. Tapos, pwede ka mamili kahit anong size ng tangke ang gusto mong gawin. Ano po ba yung requirements ninyo? Kasi bawat isa sa inyo, may kanya-kanya po tayong requirements na kulang yung tubig sa amin eh. Shortage kami ng tubig, so gagawin namin. Mag-recycle kami. Kung wala naman kayong water shortage, ba't natin gagawin yun? Siyempre, meron kami. Hindi kami magbebenta ng wala kami. Bawat bote na yan, may certificate yan. Sabi nga namin, kung si madam meron maarte, maarte rin kami. Kaya hindi pwede kami magbenta ng wala kami. Diba? Nagbebenta kami buong Pilipinas eh. So kung wala kang mabibigay na any certification, patay tayo dyan, ma'am. Mas maganda nga, sir, i-alternate natin, sir eh. Yung isang package mo, dun lang sa 10 tonner mo, yung isang package mo sa isang 10 tonner mo. In any case, may masira doon, sir. Pero ang gagawin natin, bypass po siya. Kaya nga po kayo kumuha ng 10 tonner, di ba, sir? Kasi naniniwala din po kayo na kapag lumalaki po ang kapasidad ng makina, lalo pong nagiging efficient. Same principle lang din dito sa tubig. Kapag lumalaki po yan, syempre, nagiging efficient. So, syempre, ma'am, ganito yan. Kahit hinhydrotest namin dito sa manufacturing namin yan, pag transport sa inyo yan, syempre, may vibration eh. Yung vibration na yun nagkakos ng leak. So, pagdating sa inyo, papaanda rin pa po rin yan, re-retest po yan. Ngayon, oobserbahan po doon kung may leak pa na lalabas. Talking of technician, sir. Yung technician po, pagpunta sa inyo, ma'am, wala kayong babayaran sa kanya. Delivery charge lamang. So halimbawa, kung nag-leak yung tangke pag
i-repair natin, sir. Don't expect lang na, siyempre, baka sabihin nyo, oh, may konting dent dito eh. Siyempre, dahil sa shipping. Ay, palitan nyo yan. May mga ganun kasing customer eh.